Halos 3 dekada na ang nakakalipas nang binuksan ng Starbucks ang una nitong outlet sa China ng labis na kinagigiliwan na kinasasangkutan ng isang tropa na gumaganap ng tradisyonal na Golden Lion na sayaw at sabik ng mga customer na sumubok ng mga cappuccino na gawa sa mga steaming espresso machine. Ang pagpasok ng American brand ay nakatulong sa pagwadyok sa pag-usbong ng isang umuunlad na kultura ng kape sa gitna ng umuusbong na middle class ng isang bansa na tradisyonal na umiinom ng tsaa, at ang Starbucks ay naging isang simbolo ng Western influence sa isang mas mayaman na bansang China. Sa isang punto, ang higanting kumpanya ng kape na itinatag ng Shuttle Base ay nagbubukas ng bagong tindahan tuwing 15 hours sa China, habang tinatahak nito ang alon na pag-unlad ng ekonomiya ng bansa na ginagawang pundasyon ang merkado ng pandaigdigang diskarte ng kumpanya sa US. Ngunit iyon ay malapit na magbago sa pag-anunsyo ng Starbucks noong Lunes na ibebenta na nito ang pagkontrol ng stake ng mga operasyon nito sa pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo sa isang kumpanya ng pamumunan ng China. Sa ilalim ng deal, ang buo kapital ay magkakaroon ng hanggang 60% na interest sa Starbucks retail operation sa China ng mahigit 8,000 outlet, kung saan ang coffee chain ang nagpapapanatili ng minorya na 40% stake na patuloy na nagbibigay ng lisensya sa Starbucks brand at intellectual property sa bagong entity. Ang Starbucks ay dumaranas na napakaraming hamon sa China, kabilang ang matinding kompetisyon sa loob ng bansa at isang mas cost-conscious na consumer base na kinabibilangan din ng pangkat ng mga kabataan na mas gustong bumalik sa mga homegrown na brand. Dosen-dosen ng mga chain ng inumin ang sumabog sa eksena sa mga nakaraang taon na nag-aalok ng kape sa mas mataas na diskwento. Samantala, ang alok ng McDonald's para sa steak ng Karil ay malampasan ng isang naunang plano sa pagbebenta. Ayon sa mga taong pamilyar sa bagay nito, ang transaksyon ay nihag noong Lunes nang hindi binanggit ang presyo. Ang Karil ay original na nagpaplano na i-offload ang bahagi ng 28% na stake nito kasama ang isang mahawak ng CETEX private equity na arm na Transtal Capital sa isang $4 billion deal na nasasangkot ng pag-setup sa isang bagong sasakyan habang umaakit ng bagong kapital. Ang isang kinatawan ng media sa Karil ay tumanggi na magkomento sa presyo ng pagbibenta at pagbabalik ng pamumuhunan. Sa ilalim ng 6 na taon na pagmamayari ng Karil, pinalaki ng fast food chain ang mga pagbubukas ng tindahan at mga serbisyo sa paghatid sa pangalawang pinakamalaking merkado nito. Ang pagbebenta ng trophy asset ay kabilang sa iba pang matagumpay na paglabas para sa US firm sa China, kabilang ang pagbebenta nito ng China Pacific Insurance Group of Company noong 2005 at provider ng display advertising na Focus Media Holding Limited noong 2018. Ito rin ay isang kudeta sa panahon na ang mga namumuhunan mula sa US at European ay nagpipigil sa paglalagay ng pera sa China sa gitna ng tumataas na geopolitical tension at isang matamlay na ekonomiya. Kinakailangan ding harapin ng mga pribadong equity firm ang pagbagsak sa mga pampublikong mga pamilihan na nagpapahina sa mga halaga ng asset na nagpapahirap sa pag-offload ng mga dating magandang pamumuhunan sa bansang China.